noon ah, sa telebisyon, ano ba ang dahilan kung bakit ang INC ay hindi nagdiwang sa Disyembre 25 pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, kaarawan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ipinagdiwang nila ang birthday ng bawat miyembro kahit pa sa kanilang founder. Ang pagdiriwang na yan ay hindi daw doktrina. Pakinggan natin ang ministro. Na ang ipinagdiriwang, birthday lang ng mga makasalanan? Ay, hindi. Karapatan ng isang tao. Sa Katoliko, ganun din. Kristo, ipagdiriwang niya yung kanyang kapanganakan. Kaya lang ang... Ngunit, yung pagdiriwang namin ng aming kapanganakan, hindi doktrina sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi doktrina yun. Yun. Ipinagdiwang ang kapanganakan, pero nilinaw ng ministro na yung pagdiriwang na yan ay hindi daw umano yun doktrina ng INC. No? Kaya isa-isahin natin ang puntong ito, mga kapatid. Kung hindi doktrina ang birthday, pero ipinagdiwang ng Iglesia ni Cristo Tatag de Felix Manalo. Di ba? Napansin niyo ang loheka? Hindi nagdiriwang ang Iglesia ni Cristong Tatag de Felix Manalo ng Disyembre 25 dahil yung Disyembre 25 na umano'y kaarawan ng ating Panginoon Jesucristo is pagano. Pero nagdiriwang sila ng birthday ng bawat isa at yung pagdiriwang na yan ay hindi raw ito doktrina ng Iglesia. Saksihan niyo naman ang pahayag ng miyembro ng ministro mismo. Ngayon, mga kapatid, kung ang katuwiran ng Iglesia ni Cristong Tatag de Felix Manalo na wala itong oto sa Biblia, abay, mas lalong lumitaw, mga kapatid, yung pagkakasalungat sa kanilang aral. Bakit? Kapag pinapayagan nila na ang bawat isa sa loob ng iglesia ay magdiriwang ng birthday ang mga kaanib, birthday ang kanilang founder at tagapangasiwang pangkalahatan, ang tanong, may utos ba din sa Biblia na dapat ang bawat isa ay magdiwang ng birthday? Kung letra por letra ang batayan, mga kapatid, tama na, parihong walang utos na letra por letra mabasa, di po ba? Walang utos sa Biblia na ipagdiwang ang Disyembre 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Wala talaga na letra por letra. So, yun ang sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo. Pero tandaan natin, wala ring utos sa Biblia na ipagdiwang ang birthday ng sino mang tao. Di ba? Kung bawal ang isa dahil walang utos sa Biblia, dapat bawal din ang isa. Di ba maituring yan na selective na lohika o double standard? Bakit selective na lohika, double standard? Ang birthday ni Kristo, tinatawag nila sa pagano. Hindi dapat ipagdiwang ang birthday ni Kristo. Bakit? Hindi inuuto sa Biblia, therefore hindi doktrina. Di ba? So kung ang birthday ng ating Panginoon Jesucristo hindi dapat ipagdiwang dahil walang utos sa Biblia at yon ay hindi doktrina, bakit ang birthday ng tao sa mga kaanib pinapayagan na i-celebrate at naging normal kahit tinatawag nilang hindi doktrina? Ang tanong dito, mas mahalaga ba ang kaarawan ng tao kaysa kaarawan ng ating Panginoon Jesucristo? Di ba? Bakit? Hindi doktrina pero ginagawa. Kung ang birthday ay hindi doktrina, tanong, bakit pinapayagan ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo? Bakit karaniwang ginagawa? At bakit pag birthday, kaarawan ng kanilang tagapangasiwa, iba't ibang mga lungsod, ang mga mayor, nag-rate ng happy birthday sa kanilang tagapangasiwa. At sasabihin nila, hindi naman yun doktrina. Hindi yun doktrina. So ibig sabihin,
Hindi pala sapat batayan mga kapatid na ang hindi doktrina para ipagbawal ang isang gawain. Tandaan natin ito. Hindi aral ng pagano ang pagpasalamat sa Diyos tuwing kaarawan ng tao. Ang pag-alala sa kaarawan, kahit kanino, ay maaaring pagpasalamat ito sa Diyos. Paggunita ng buhay, hindi otomatikong pagsamba sa mga pagano. Kung hindi pagano ang birthday ng tao, ulitin ko, kung hindi pagano ang selebrasyon ng birthday ng mga tao, bakit biglang nagiging pagano kapag ang ating Panginoong Hesukristo na ang inaalala? Kaya mga kapatid, ang pagtanggi ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo sa Disyembre 25 ay hindi dahil sa prinsipyo, kundi dahil sa piniling interpretasyon. Kung ang birthday ng tao ay katanggap-tanggap nila kahit hindi doktrina, abay, walang lohikal na dahilan para ituring nila na mali ang pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ganito ang batayan ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, bawal! Bawal! Kung walang utos sa Biblia. Bay, bakit nagdiriwang kayo ng birthday ng mga tao kahit sa founder ninyo, kahit sa tagapangasiwang pangkalahatan ninyo? Gayong wala na mang mabasa sa Biblia na tahasang inuutos ito na dapat ipagdiwang. So, walang utos sa Biblia na magdiwang ng birthday ng tao, walang talata sa Biblia na nag-uutos na magdiwang talaga ang sinuman ng kanyang kaarawan. Pero nagtuturo sila sa Iglesia ni Manalo na dapat ipagdiwang at ito ay hindi daw doktrina. Pero kung tingnan natin sa Biblia, may nag-birthday sa Biblia, si Paraon, si Herodes. Pero yon ay hindi positibong halimbawa, di po ba? At wala ding letra por letrang utos mula sa ating Panginoon Jesucristo at kahit sa mga apostoles na ipagdiwang ang kaarawan ng bawat isa. So kung mahigpit ang Iglesia ni Cristo sa kanilang utos na o doktrina na kapag may utos, dapat gawin. So, dapat rin, hindi nila ginawa ang birthday celebration dahil walang utos. Inaamin naman ng ministro, di ba? Balikan natin ang ministro ha. Eto, anong yung inaamin niya? Sandali. Balikan natin ang pahayag ng ministro. Na ang ipinagdiriwang, birthday lang ng mga makasalanan? Ay, hindi. Karapatan ng isang tao. Patuloy ko ganun din. Kristo, ipagdiriwang niya yung kanyang kapanganakan. Kaya lang ang ngunit, yung pagdiriwang namin ng aming kapanganakan, hindi doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi doktrina yun. Ayan. Hindi doktrina ang pagdiriwang sa kaarawan o kapanganakan. Hindi doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero ginawa nila yung pagdiriwang na hindi daw doktrina. Tanong, kung ang dahilan ng kanilang pagtanggi sa Disyembre 25 na di dapat ipagdiwang dahil hindi doktrina. Yun ang dahilan, di ba? Hindi doktrina ng Kristyanismo na Disyembre 25 ipagdiwang. Ang tanong, bakit pag-birthday ng mga tao, lalo na sa kaanib nila, ipinagdiwang nila mga kapatid, kahit hindi rin doktrina? So, ibig sabihin, hindi totoong biblical consistency sila mga kapatid. Kung talagang prinsipyo ng Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo, ginawa lang ang may utos sa Biblia, abay, alam nyo, marami silang gawain na walang tuwirang utos na mabasa sa Biblia. Isa na diyan, birthday celebration. May mabasa ba sa Biblia?
anniversary, kahit wedding anniversary, o anniversary ng pagkatatag sa iglesia, walang mabasa litra por litra. Di ba? Pag-celebrate ng New Year, walang mabasa litra por litra. Pero ginawa nila yan. Ibig sabihin, hindi walang utos ang tunay na dahilan, kundi pagpili kung alin ang tatanggapin at alin ang tatanggihan. Yun po, mga mahal na kapatid. So, hindi logical at hindi patas na argumento sa Iglesia ni Cristo na hindi namin pagdiwang ang Disyembre 25 dahil walang utos sa Biblia letra por letra, habang ipinagdiwang nila ang birthday ng bawat isa kahit walang utos din sa Biblia letra por letra. Kung bawal ang Disyembre 25 dahil walang utos sa Biblia, dapat bawal din ang birthday ng bawat isa. Kung pwede ang birthday kahit walang utos sa Biblia, walang batayan para sabihing mali ang pag-alala sa birthday o kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? So kung hindi doktrina, bakit ginawa nila? Sa ANC malinaw ang tuntunin, mga kapatid. Ang ginagawa ng iglesia ay dapat may utos at halimbawa sa Biblia. So kung ang birthday hindi utos, kung ang birthday hindi doktrina, bakit ito pinapayagan at bakit ginawa ito ng INC? Ngayon, kung tradisyon, bakit pinapayagan kung bawal nila ang tradisyon? Madalas na ituro ng INC, alam niyo na naman, na ang tradisyon ng tao ay bawal sapagkat hindi mula sa Diyos ito. Ngunit, ang birthday, walang utos sa Biblia. Di ba? Practice ng lipunan at kultura. Ibig ba sabihin, tradisyon ito ng tao? Kung bawal ang tradisyon, bakit ang birthday ay pinapayagan? Kung pinapayagan, bakit kinundina ang ibang tradisyon gaya ng Pasko sa pagdiwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya tatlong pagpilian ng INC pero magkaproblema, mga kapatid. Ano yon? Una, kung birthday ay doktrina, hindi nila inaangkin. Oo. Tradisyon, sa tradisyon naman, bawal na bawal daw. So, kaugaliang pinahintulutan, wala namang batayan na doktrina sa Bible alone na okay lang basta kaugaliang pinahintulutan. Kaya, walang matinong paliwanag na hindi sumisira sa sariling aral ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo kaugnay dito. Kung pinapayagan ang birthday, kung pinapayagan ang birthday kahit walang utos sa Biblia, kahit hindi doktrina, at ginawa bilang kaugalingan, ibig sabihin, double standard sila. Double standard ang INC. Bakit? Pinapayagan ang birthday dahil normal sa lipunan. Pero kinukonsidera ang Pasko kahit kinukundina nila yung Pasko kahit ang sentro nito ay ang pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. So sa huli, napakasimple lang ang tanong. Kung bawal ang tradisyon, bakit may birthday? Kung dapat lahat na doktrina, bakit may pinapayagang hindi doktrina? Ito ang lohikal na butas at hindi masagot ng INC, mga kapatid. Nang hindi nila sinasalungat ang sarili nilang aral. At hindi lang yan. Alam niyo naman na napaka-allergy nila kahit sa Pasko, di po ba? Pero sa Pasugo Magazine
68. Ito makita ninyo mga kapatid. Pansinin ninyo. Di ba? Batay sa makita ninyo, nandyan si Eranio Manalo ang nakasulat sa Pasugo Magazine, larawang kuha noong Disyembre 26, taong 1967, nang ipagdiwang ang ika-25 anibersaryo sa kasal ni na kapatid na Teofilo C. Ramos at Paz Ramos. Kasama si kapatid na ka-erde. Senador Osmeña pa, kasama. At ilang senador dito ang kasama nila. So, yon ang makita. Now ngayon, ano ang punto dito mga kapatid? Di ba ito ring na selective memory at historical revisionism ito? Kapag sinabi nila na simulat sa poll, bawal sa INC ang Pasko. Di ba? Hindi ito tugma sa nakita niyong dokumento mga kapatid, galing mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Kung bawal noon, bakit may nakita kayong Santa Claus sa likuran nila ni Eranio Manalo? Bakit may Christmas decoration doon sa likuran? Bakit nasa opisyal na magazine, na Pasugo Magazine, na-publish ang naturang larawan? Bakit kasama mismo ang kanilang executive minister na si Eranio Manalo sa naturang larawan na sa likuran ay may Santa Claus? So, ipinakita nito mga kapatid na isang mahalagang katotohanan. Ano yung mahalagang katotohanan? Batay sa larawan na nakita ninyo? Ibig sabihin, nag-evolve ang doktrina at patakaran ng INC paglipas ng panahon. Naalala nyo si Midan sa The Revealers? Basta nag-evolve daw, ibig sabihin parang Pokemon. Diba? So, kapag may historical evidence tulad nitong Pasugo Magazine, 1968 mga kapatid, hindi pwedeng sabihin paninira lamang ito. Hindi pwedeng burahin nila ito dahil sa kanila yang Pasugo Magazine. Ang larawan sa Pasugo Magazine 1968 ay patunay na hindi estriktong ipinagbabawal noon ang Christmas symbols. So ang kasulukuyang doktrina ay hindi na parehos nakaraan. Ibig sabihin, may pagbabago sa interpretasyon at pulisiya. Kahit itatanggi ito ngayon, ang pasugo nila, hindi pwedeng itanggi yan. Pero alam nyo ba, may palusot sila pag makita yung dahil kalat na kalat ito sa social media. Pakita natin ulit itong nasa pasugo nila. Ito. Anong palusot nila dyan? Ito daw ay anibersaryo ni na kapatid ni Teofilo Ramos at Paz Ramos sa ika-25 anibersaryo sa kanilang kasal. O ibig sabihin daw na nasa restaurant sila. Doon sa restaurant, doon daw umano makita ang dekorasyon. Ang tanong, katanggap-tanggap ba yan na palusot nila mga kapatid na nasa restaurant kaya may dekorasyon? So, sa palusot ng INC na nasa restaurant, kasama si Ka-erde, sila si Teofilo Ramos asawa at may mga senador pa, di ba? Dahil wedding anniversary daw nila ni Teofilo Ramos at Paz Ramos. Pero may decoration sa likurang bahagi nila na Santa Claus. Hindi matibay yan mga kapatid, hindi matibay yan na argumento na dahil nasa restaurant lang. Hindi ka paniniwala na paliwanag yan. Bakit? Ito, hindi ordinaryong okasyon ang pinagpuntahan ni na Eranio Manalo, Executive Minister.
na makita natin sa larawan. Ang pinakamataas na pinuno ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, ang anak mismo ni Manalo noong panahong iyon. Kung tunay na bawal nila ang Christmas symbolism, edi anong dapat gawin? Di, iniwasan nila yon. Kahit pa sa pribadong kainan. Pero nakita ninyo sa larawan may Santa Claus. May Happy New Year. Alam niya naman, tanggap nila ang Happy New Year. Di ba? Pero may mga Christmas symbolism. Ang simbolo ng Pasko. Hindi ito generic o neutral na dekorasyon, mga kapatid. Ang Santa Claus ay eksklusibong kaugnay sa pagdiriwang ng Pasko na sinasabi nilang sa pagano daw. Hindi ng wedding anniversary yung Santa Claus decoration. Kung hindi sinusuportahan ang Pasko, edi dapat tinututulan nila o iniwasan nila ang ganitong backdrop sa likurang bahagi nila. Ibig sabihin may alternatibo sila, mga kapatid, kung talagang prinsipyo na ipinaglaban nila at ipinagbabawal nila. Kung totoong nasa restaurant sila, pwede namang mag-request sila na tanggalin yung mga dekorasyon, di po ba? O pwede naman silang lumipat ng pwesto para umiwas na makuha ng litrato na may Christmas decoration. Pero hindi ginawa nila. Sa halip, nagpa-picture pa sila. At yung picture na yan ay napublish sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya, di ba maituring na double standard ang aral at gawain na yon? Sa mga ordinaryong kaanib, mahigpit ang bilin. Iwasan ang Pasko. Ngunit kapag liderato na ang nasasangkot, biglang magiging restaurant lang yan at wedding anniversary lang yan. Hindi nagbabago ang simbolo dahil lang sa dahilan ng pagtitipon, mga kapatid. So, diyan makita natin ang litrato na nalathala mismo sa kanilang kanilang opisyal na magazine, di ba? Kung tunay na bawal, dapat malinaw ang pagdistansya, hindi ang paliwanag lamang kung ito'y pagdiriwang ng anibersaryo. So, ang palusot na wedding anniversary lang, pero may Santa Claus, ay hindi masasagot, mga kapatid, ang mismong isyo. Bakit pinayagan at tinanggap ang Christmas symbolism sa presensya ng pinakamataas na leader ng Iglesia ni Cristo kung ito'y mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang aral? Ito ay nagpakikita, mga kapatid, ng inconsistency at double standard, hindi malinaw na paninindigan. Di lang yan. Ito pa, sa Pasugo Magazine, pakita natin. Ito pa, Pasugo Magazine. Pansinin nyo yan. Pasugo Magazine yan. May isa, ang Pasko Natin. 1952, Pasugo Magazine. 1929, Pasugo Magazine. Pasko na naman. Narito na ngayon. Munting paghahandog. Ayan. Mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine, di ba? Pasko na naman. Kung iginiit ng Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, na ang Pasko ay sa pagano at ang Pasko ay hindi dapat ipagdiwang, bakit mismong sa sarili nilang publikasyon ay may malinaw na nagbanggit sa Pasugo Magazine, Disyembre 1936, may nakasulat, Pasko na naman, narito na ngayon, munting paghahandog. Direktang ginagamit ang salitang Pasko na
Ngayon, tinutuligsa nila bilang sa pagano. May diwa pang pagdiriwang at paghahandog. Ang linya, mga kapatid, na munting paghahandog ay malinaw na nagpapahiwatig talaga ng pakikibahagi sa panahon ng Pasko. Hindi simpleng pagbabalita lang. So, salungat yan sa kasalukuyang doktrina. Kung tunay na sa pagano ang Pasko at bawal ang Pasko mulat sa poll, bakit ito ginamit ng kanilang Pasugo Magazine bilang opisyal Pasugo Magazine? Meron sa 1936, 1939, 1951, 1952. O may mga kopya tayo sa Pasugo Magazine, mga kapatid. Ha? So hindi maaaring sabihin, abay, ignorante pa kasi noon. Kung ang INC, nag-aangkin sila na may tamang pagkaunawa sa Biblia, bakit ganitong nilalaman sa kanilang opisyal na basahin? Di ba? So ang ebidensyang ito, mga kapatid, na nakita ninyo ay nagpakita na nagbabago ang tindig ng Iglesia ni Cristo tungkol sa Pasko. Kaya hindi makatarungang sabihin, mulat sa poll ay sa pagano na ito, kung mismong pasugo noon ay kumikilala at gumagamit sa salitang Pasko. Di po ba? So dito lang tayo, at para sa ating mga kapatid, sana huwag kayong masaktan dahil ang ating layunin ay para mahayag, ma-guide kayo sa tamang pananampalataya. Huwag kayong galit agad. Yung iba magkomento, galit agad. Para kayong brainwash niyan. At alam nyo ba kung ano ang brainwash? Ang brainwash daw, ayon kay Michael Sandoval na ministro, Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. yun pala ang brainwash. Ang maling aral ng kanyang mga ngaral ay hindi niya makita. Kaya, mga kapatid, sa ating pagtalakay ngayon, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng bawat isa. Pero kung nasaktan man kayo, hihingi ako ng sorry sa inyo, ha? Pero sana tiisin ninyo. Dahil tulad sa isang sugat, pag ito'y gamutin ng napaka-epektibong gamot, maramdaman mo ang hapdi at kurot. Pero sa likod niyan ay may kagalingan. Balik sa inyo.